Hello everyone, welcome back po sa Santaro PH. I hope you are all good. We are doing another pick a card reading po for today. And as usual, this is timeless. So kung kailan nyo po ito mapanood, that's when it's meant for you to hear the messages. So meron po tayong tatlong cards to choose from. You may pause the video po if you need to para ma-discern ninyo which card and or itong mga trinkets na to is calling for you. So you may also watch all of them, no, all of the videos if you want to. So it's up to you na po. So you may check the timestamps then po below the description box or doon sa comment section. Lalagay ko din po doon yung timestamps para diretso na po kayong sa pinili ninyong file na papanoorin. So thank you po. So see you sa inyong reading. Hello, pile number 1. So, ito po yung pinili ninyo, yung card number 1 dito. So, tignan natin kung anong mga messages nito para sa'yo. We have patience. Sabi dito, patience is required at the moment. You may feel that things are not moving as fast as you would like, yet there is a lot going on energetically. The current situation causing concern is evolving positively, so let go and have patience. You will eventually realize that this whole event was in fact a blessing. All is perfect as it is, so trust you are eternally loved and guided. Ayan. So, pasensya. Now, this is what is being asked of you sa ngayon. Kasi maaaring kung ano man ang inyong inaasahan, ano man ang inyong pinagdadasal, or whatever it is that you are working on right now, siguro may pagkainip na kayo na nararamdaman kasi baka nagawa na ninyo, no? Yung lahat, sa tingin ninyo, nagawa na ninyo lahat, na-exhaust ninyo na lahat ng efforts ninyo, time, energy, resources na sa tingin ninyo kailangan para ma-achieve ninyo ito, kung ano man itong pinagtatrabahuan ninyo or pinagsisikapan. But maybe napapansin ninyo na parang hindi naman ninyo nakikita pa, no? Kahit yung parang wala man lang kayong hint, kumbaga, no, that it's having progress, or hindi pa ninyo nasisilip man lang, diba? Yung pwedeng maging resulta ng kung anong inyong ginagawa. Kaya sabi dito, be patient, no? Be patient kasi even if hindi ninyo nakikitang gumagalaw, walang changes sa surface, walang changes sa inyong realidad na napapansin kayo, but rest assured that there is a lot going on energetically, no? So alam naman nating lahat, 'di ba, na the divine universe, God is working behind the scenes. Hindi naman niya pinapakita sa atin kung paano niya piniprepare ang mga blessings na ipapadala niya sa atin, 'di ba? Kaya magtiwala lang kayo. Okay? Just be patient. Magtiwala kayo. Isipin ninyo that all is well. Okay? So, ayan. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo. Yung trinket, no, na na-pull ko for this file is yung peace. So, yung peace sign. So, siguro kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan with another person, baka nagkaroon kayo ng kadiskusyon, kaaway, may hindi kayo kumbaga on the same page, no, na kung sino man, huwag kayong mag-alala. Kasi parang parating na yung resolution sa kung ano man ang pagkakaroon ninyo ng problema. Kung nagkaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan, no? So, maybe resolution is coming up. Now, maybe you are going to enter into a compromise. Kaya, ayan, magkakaintindihan na kayo, magbabati na, may reconciliation na, and magkakaroon na din kayo finally ng magkakaroon na kayo ng pagaan, no, ng inyong pakiramdam, magkakaroon na rin kayo ng peace sa inyong dibdib, 'di ba? Magiging payapa na, no, yung inyong pakiramdam. Kaya good luck sa iyo diyan. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo ng inyong mga angels sa ngayon. So, we have signs from heaven. Ayan. So, sabi dito, pwede ninyong idasal if you would like to. Thank you, heaven, for sending me reminders of your presence. Ayan. So, napakaganda. Kasi merong mga signs, no, na maaring bumabagsak
no, sa inyo, pinapakita sa inyo ng Divine Universe sa ngayon, no? And that is reminding you, no, that there is God, that there is angels, yung mga ganon. Kaya maaring ito yung mensahe para sa iyo. So, be on the lookout for those signs, no? Kasi maaring ito, may mga nakikita kayong mga feathers, may nakikita kayo sa mga odd places, no? Maaring may nakikita kayong coin, or specific kind of animals, di ba? Or kahit ano pa, butterflies, or kahit ano pang mga elemento, iba't ibang klaseng elemento of the earth, no? Pwedeng gamitin ng universe para mag-send sa inyo ng reminder, no? Mag-remind sa inyo ng guidance. Magpadala sa inyo ng guidance. So, tignan natin kung ano pa ang messages para sa iyo. We have take charge and action. Ayan. So, panahon na, no? Para mag-take action na kayo. Panahon na para kayo ay gumalaw. Panahon na para panindigan nyo na ngayon kung ano man yung mga dreams niyo, mga goals niyo. 'Di ba? Kailangan ng gumawa kayo ng paraan para makalapit na kayo doon, no, sa inyong mga pangarap or sa inyong mga goals, sa inyong mga heart's desires, no? So now is the time for you to take action. Now is the time for you to make a move, kumbaga, no? So wag na kayong magpatumpik-tumpik pa at gawin nyo na kung ano ang dapat ninyong gawin at this time, no? So, tignan natin kung ano pa ang message ninyo for today. Your calling. Yan. Your life's purpose is like an awakening to put your gifts and talents to good use and enjoy the journey of life. Ayan. So, siguro sa ngayon, you are being called now to embrace, no, your gifts. Kasi, maaring ito na yung panahon na kailangan mo nang gawin or kailangan mo nang i-fulfill, no, kung ano man yung inyong purpose, kung ano man ang inyong mission sa buhay. So maybe sa ngayon kumbaga may mga opportunity na out there na siyang susupport sa iyo para ma-carry out mo na kung ano man ang inyong purpose sa buhay. Kaya iniimbitahan kayo sa ngayon na gamitin nyo na or embrace nyo na muna, gamitin ninyo yung mga gifts ninyo, mga talents ninyo para ma-carry out mo na ngayon ang kung ano man ang mga dapat ninyong gawin, no, para sa inyong mga pangarap, para sa inyong mga goals, sa inyong mga purpose, sa inyong mga mission sa buhay, no? So, yun ang panawagan sa inyo sa ngayon. Put them to use now, okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo. We have Page of Michael. Ayan. So, there is an exciting new challenge na paparating. You have what it takes to succeed. Kaya, ano man ang ma-encounter ninyo ritong mahirap na mga sitwasyon, maaaring merong mga challenging situations or merong mga pagsubok, obstacles na pwede kayong masalubong along your journey. Huwag kayong susuko. Okay? Ipagpatuloy nyo lang ang pagharap dito sa hamon ng buhay. Continue to do whatever it is that you have started doing at magtiwala lang kayo sa inyong sarili, sa inyong mga kakayanan. Alalahanin nyo lang na you have what it takes to succeed, no? Alalahanin mo na you are amazing, you are good enough, you are equipped with talents, skills, and gifts, no? Para ikaw ay magtagumpay. Okay? Kaya wag kayong mawalan ng pag-asa, wag kayong panghinaan ng loob. Don't ever give up, okay? So, maaari din na merong kontrata, no? May mga dokumento rin kayo siguro, legal documents na maaaring i-review ninyo sa ngayon, pipirmahan, yung mga ganon, ano? Kaya, kailangang basahin ninyo ito ng maigi. Alright? Go through it, no? Ng maayos para
even before you sign the paper or the documents, talagang nasigurado ninyo na nabasa ninyo at aware kayo sa kung ano ang pipirmahan ninyo. We have the world. Wow, napakaganda. With the guidance of Archangel Michael, a very happy ending is near. Okay? So, mayroong pagtatapos dito sa mga ginagawa ninyo. No, parang ano to successful time ito para sa iyo kasi meron ka ditong pagtatagumpayan, meron ka ding matatapos, merong mga task dito na matatapos mo nang gawin. Okay? So there is accomplishments and achievements dito na tawag dito na makakamit kayo. Kaya napakaganda, 'di ba? Maaari din na ito yung simula ng inyong spiritual growth at maaari din na may mga iba't ibang gabay na paparating sa inyo sa ngayon that is going to help you na ma-carry out mo kung ano man ang mga bagay na gusto mong ma-carry out sa ngayon. Okay? Maaari din na may travel ang iba sa inyo rito. Maybe you are going somewhere, pwedeng across the globe or pwedeng baka magtutour ang iba sa inyo dito, maglilibot sa iba't ibang bansa, no? That is also possible. We have the wheel. Wow, napakaswerte naman with the guidance of Archangel Jeremiah, you know. Siswertehin kayo sa ngayon. Papasok ang swerte, papasok dito yung iba't ibang klaseng biyaya, no, sa buhay ninyo. Things are going to change for the better. This is also a new beginning energy katulad ni World. Kaya maraming pwedeng movement na magaganap dito sa buhay ninyo. Maaaring marami kayong pagkakaabalahan, marami kayong aasikasuhin kasi nga maraming pagbabago ang pwedeng maganap sa buhay ninyo around this time. At yung mga pagbabagong ito is for the better. Magiging mas maayos na ngayon ang inyong kalagayan, mas maging successful na kayo sa ngayon, mawawala na kayo ng problema kasi problems will be solved, no? Kaya napakaganda. Mawawala na yung mga delays ninyo, mga blockages, no? Kasi nga ayun, aayusin na ng Divine Universe ang lahat-lahat sa buhay mo sa ngayon, and this change is going to be leading you towards a direction na magiging masaya ka na, magiging abundant ka na, magiging prosperous ka na. So, what else? We have being with nature will give you the answers. Ayan. So, siguro, ang iba din sa inyo rito, matagal-tagal nang hindi nakakapasyal man lang, matagal-tagal na kayong hindi man lang nakakalabas ng bahay or nakakapag-spend time with nature. Kaya yun, paalala ito sa iyo na being with nature will give you the answers. Kaya lalo-lalo na kung mayroon kayong mga katanungan sa ngayon sa sarili ninyo, or may mga katanungan kayo sa the universe, may katanungan kayo sa inyong mga angels, no, makukuha ninyo ang sagot niya yan, no? Lalo na kapag kayo ay nag-spend ng oras, no, sa labas with nature at naririnig ninyo yung mga lagaslas ng tubig, pagaspas ng mga dahon, ng mga puno. That is very healing, that is very therapeutic, and it will get you grounded, no? Kaya mas magiging malakas ang radar ninyo at mabilis ninyong maririnig kung ano ang gabay, ano mga insights, ano mga information na gustong iparating sa iyo ng spirit, ng Panginoon at ng mga angels ninyo. We have you are what you think, so think positive thoughts. Okay? Alalahanin ninyo, be aware na kung ano yung laman ng isip ninyo, kung ano yung nasa isip at nasa damdamin ninyo, yun ang nagtatransfer sa inyong 3D reality. Kaya importante na positibo lang ang isipin ninyo, positibo lang ang ilagay ninyo sa isip ninyo para nang sa gayon ang makita ninyo sa inyong 3D reality is also all just positivity. Okay? Lahat lang mabuti, maganda at positibo. We have what seems impossible is possible. Okay? Kung ano yung sa tingin ninyo imposible, wag kayong magsettle sa ganyang paniniwala kasi in God, no, walang imposible. Lahat gagawin niyang posible. Kaya you have nothing to worry about, you have nothing to fear. You know, kahit sa tingin ninyo imposible ang isang bagay, no, but when you offer that to God, when you offer it to the Divine Universe, God will make it possible for you. Okay? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.
Hello, pile number 2. So, this is your reading. Ito po yung card na napili ninyo. Tingnan natin ang mga mensahe. So, it says expression. Express how you feel clearly, lovingly, and honestly without fear or judgment. Say it exactly like it is. All will be resolved when you express to others how you truly feel. Trust in the power of life to guide you and heal all concerned. Self-expression is liberating and healing. Diba? Napakagandang reminder ito para sa inyo. Kasi siguro, ang iba po sa inyo, baka hindi kayo nakakapag-express ng malinaw, no? Sa kung ano ang inyong mga nararamdaman or kung ano ang laman ng inyong isipan. Maybe for whatever reason, baka kayo ay napipigilan ng kung sino man, baka may takot kayo nararamdaman, or baka may takot kayo na sa tao na makakausap ninyo, or baka may takot kayo sa sarili ninyo, kasi hindi kayo sure, no, of what you want to express. Maaring ganun, or baka yung nararamdaman ninyo mismo, yun ang kinakatakutan ninyong i-share sa iba, no? So for whatever reason, may pumipigil sa inyo, no, sa inyong sa pag-express ng kung ano man ang inyong nararamdaman. Kaya ang paalala sa inyo dito, i-express ninyo kung ano ang nararamdaman ninyo. Express yourself clearly, lovingly and honestly, no, na walang takot. Tanggalin nyo na yung takot, kasi para maintindihan kayo, no, ng mga tao sa paligid ninyo, mas mariresolve agad kung may problema man, 'di ba? Kung masasabi mo, kung maipapaintindi mo sa mga kausap mo or sa mga tao sa paligid mo kung ano ang totoong nararamdaman mo or totoong iniisip mo. Okay? At saka kapag nasasabi mo kung ano yung nasa loob mo, kung nasasabi mo kung ano nasa isip mo, it's very liberating, 'di ba? Parang nabubunutan kayo ng tinik sa dibdib, parang gumagaan, nawawala yung bigat, no, na parang nakadagan sa dibdib ninyo. Kaya express yourself clearly, lovingly, and honestly. Okay? So, what else? Ito pa. Ito naman yung trinket na kasama ng card na napili ninyo. So, this is the rabbit. And rabbit represents good luck and prosperity. No? Kaya maaari na merong paparating sa inyo dito na swerte. Lalo-lalo na pagdating sa kaperahan. Siswertehin kayo sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa career ninyo, sa kung ano man ang pinagkukuhanan ninyo ng inyong income, no, yung mga ganon, or maybe may investment na mga opportunities din sa'yo. So there could be a lot of opportunity na pwedeng dumating sa inyo na siyang maghahatid sa inyo ng kasaganaan, lalo-lalo na pagdating sa pera. Kaya good luck po. So tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. We have spiritual support. Ayan, sabi dito, dear angels, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware. Ayan, ang prayer na pwede ninyong i-recite if you would like to. So, siguro sa ngayon, ano, baka ang karamihan sa inyo madasalin at talagang lagi kayo nakikipag-connect sa Panginoon, sa mga angels ninyo, sa mga ancestors ninyo, sa mga loved ones ninyo in spirit, sa mga spirit guides ninyo, no? Kaya nandiyan din sila, no? Nagpaparamdam sila through this reading na nandiyan sila para suportahan ka, tulungan ka. You know, they are just waiting for your call. Okay? Parang naghihintay lang sila na humingi ka sa kanila ng tulong at mag-uunahan silang tulungan ka, suportahan ka, bigyan ka ng kung ano man ang inyong kailangan. So, tingnan natin kung ano pa ang message para sa'yo. Step into the unknown. Curiosity keeps us heading down new paths, so take a chance. Ayan. So, baka maglalakas ng loob na kayo sa ngayon, no? Maybe you are going to
be courageous and brave ngayon, ano, na humarap sa mga bagong sitwasyon. Maybe there are opportunities, no, knocking on your door right now as well. At yan ay nagbibigay ng opportunity sa iyo for you to grow, to thrive, to evolve, 'di ba? Kasi you are ready to step into the unknown, no? Yung curiosity ninyo, isa din ito sa magpupush sa inyo para mag-push through kayo sa pagtahak ng mga bagong daan sa ngayon, sa pagsubok ng mga bagay na hindi pa ninyo nasusubukan before, sa pagharap sa bagong hamon ng buhay, no? So, good luck sa'yo. What else? We have transformation. So, eto, yung paglalakas ng loob ninyo rito, this is one of those changes, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Kasi siguro dati, lagi lang kayong, kampante lang kayo na nandiyan kayo sa kung ano ang komportable kayo, dyan lang kayo, nagsisettle kayo sa kung ano ang nakasanayan ninyo, sa kung ano yung ginagawa ninyo or space ninyo, no, comfortable space. Maaring ngayon, ano, pwedeng maging matapang ka na, no, na sumubok ng bagong ganap sa buhay. Kaya maaring isa yan sa magbabago sa buhay ninyo, at yung step out of your comfort zone ninyo sa ngayon, magsisimula yan ng marami pang pagbabago, kasi mas marami pa ngayon yung madidiscover ninyo about yourself, no, na kaya nyo palang gawin, no, na kung dati natatakot kayo, ngayon kaya pala ninyong gawin, magiging matapang na kayo, at marami pang opportunity ang pwedeng makita ninyo or dumating pa sa buhay ninyo, no, na para mas lalo kayong maging mabuti, mas lalo kayong maging magaling, 'di ba? Yung ganon. So, there are changes, no? There are pwedeng massive change ang pwedeng mangyari rito, kasi pwedeng sa iba't ibang parte ng buhay ninyo magkakaroon ng pagbabago. We have 10 of Ariel. Wow, napakaganda naman. Sabi dito, there is so very much to be grateful for. Ang daming blessings na pwedeng paparating sa buhay ninyo. Maraming biyaya ang paparating, lalong-lalo na pagdating sa pera, abundance, prosperity, no? Financial success and the promise of retirement, no? So, talaga, maswerte kayo pagdating sa pera, no? Siswertehin talaga kayo ngayon. Kaya ito, nire-represent niya, 'di ba? Good luck and prosperity. So, yan parang inaano niya, parang kino-confirm lang ni Ten of Ariel na talaga, ano, magkakaroon kayo ng swerte, prosperity, and abundance. So, magkakaroon ng financial success kayo, at magkakaroon din kayo rito ng siguradong paghuhugutan ninyo ng pangkaperahan pagdating sa pangangailangan ninyo, no? Financially pagdating ng retirement age ninyo. Pwede rin ang iba sa inyo rito baka magre-retire na, at makukuha nyo na yung retirement money ninyo very soon. So, a rich and rewarding family life also is about to be given to you, no, na experience ng universe. Kaya napakasaya, 'di ba? Magiging masaya ang pamilya, contented, fulfilled, yung ganon. Kaya really beautiful, really lucky and blessed. We have another 10. So, we have 10 of Raphael. So, meron tayong synchronicity dito. Meron tayong dalawang 10 na magkasunod. And that 1010 is an angel number. That is a very powerful number. So, I suggest pakitignan po ninyo. So, i-google ninyo kung anong ibig sabihin po ng angel number 1010. At marami pa kayong mababasa dyan ng mga information, insights, inspiration na pwedeng makatulong sa inyo sa inyong mga sitwasyon at this time. So, si Ten of Raphael po, napakagandang sitwasyon ito, lalo-lalo na pagdating sa buhay ninyo, personal at saka pamilya, no? This is happy family. You are going to be filled with love and blessings. Hindi lang kayo, kundi pati ang inyong mga kapamilya, no? Masaya ang samahan ng bawat isa. This is happy family, happy life, no? Ito na may experience ninyo kasama ang inyong buong pamilya. Maaring maganda ang samahan, maganda ang nagmamahalan, nagkakaintindihan, wala nang mga away, wala nang
napapabayaan. So, this is really, happily ever after na promise, kumbaga sa inyo ng Divine Universe. So, what else? We have the moon. Ayan, so Archangel Haniel is also going to guide you and help you sa mga sitwasyon ninyo sa ngayon. Sabi dito, the opportunity to improve your plans is now. Okay? Listen to your intuition for accurate guidance. Face your fears and grow stronger. Ayan, so ito ang pinaka-importanteng reminder dito para sa inyo na pakinggan ninyo ang inyong intuition at sundin ninyo kung ano man ang guidance nito para sa iyo. Okay, pakinggan ninyo kung ano ang bulong sa inyo ng inyong intuition because this is a very accurate na gabay para sa inyo. Okay? Kaya wag kayong magdalawang isip, huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Pakinggan ninyo kung ano yung binubulong sa inyo. Dahil yan ay napakahalagang gabay, lalo-lalo na sa pagtahak ninyo ng inyong life's journey at this time. So what else? We have don't listen to others as the messages you are receiving are correct. Ito na yun. No? Instead na makinig kayo sa mga sulsul ng iba, instead na makinig kayo sa mga marites at marisol sa paligid ninyo, don't listen to them. No? Don't listen to them. Bagkus ang pakinggan ninyo kung ano yung bulong sa inyo ng inyong intuition. Because your intuition is, kung ano man ang laman nito, ano man ang binubulong nito, that is coming from the Divine Universe. Okay? So what else? When you live in the moment, you will discover the light in simple things. That's very true. Now, kahit simpleng bagay, kung nandiyan ang focus ninyo, nandiyan yung mata ninyo, nandiyan yung attention ninyo, even in the simplest thing, no, sa buhay ninyo or sa paligid ninyo na nawi-witness ninyo, nakikita ninyo, you will be able to appreciate that, no? Kasi nakikita mo, ini-enjoy mo mismo. Kahit masimpleng bagay lang, kahit maliit na bagay yan, matututo kang mag-appreciate yan kasi you are experiencing every bit of how it unfolds. You are a true being of the universe. Your beauty radiates from within. Ayan. So, napakaganda. Siguro, talagang innate sa'yo ang pagiging compassionate, siguro innate sa'yo yung pagiging loving, pagiging helpful, supportive, kaya yung ganda ninyo hindi lang panlabas, kundi ang panloob ninyong ganda rin, no? Talagang it's radiating, talagang nararamdaman or nawi-witness yan ng maraming tao sa paligid ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, pile number 3. Ito po yung card na napili ninyo for today. So, sabi dito, surrender. Okay? Remain positive about the future of our planet. For all is part of humanity's evolution. There is a divine order to all the chaos which you perceive in our world. Nothing will ever truly change until we learn to love and accept all as it is. So lovingly surrender your judgments and expectations and your life will magically transform. That's very true. Kasi kung magsusurrender kayo, lahat, no? So-surrender ninyo sa Divine Universe, sa Panginoon. Mas magandang pagbabago ang makikita mo, magta-transpire sa buhay mo. Kasi unang-una, mawala ng bigat sa dibdib mo. 'Di ba? Mawawalan ka na ng stress. You will be stress-free. Kasi ang iisipin mo na lang kung paano mo na ina-navigate yung buhay mo, kung paano mo napapatakbuhin ang buhay mo, ano na ang mga kailangan mong gawin, 'di ba? Sa ngayon, yun na lang ang iisipin mo. But, guided ka din ng universe, 'di ba? Kapag nakinig ka sa iyong intuition, then everything will be easy kasi the divine also is going to send you guidance through your intuition para nang sa ganon, you will be doing things, no, according to the divine plan, hindi ba? So papaalala sa iyo na ito na ang dapat mong gawin, ganito, ganyan, 'di ba? Kaya talaga magiging relax ka, 'di ba? Kaya it is important talaga na mag-surrender na lang tayo, 'di ba? Just go with the flow with life at lagi tayong makinig sa kanyang gabay, no, through our intuition. So things are going to change for the better, no? Unang-una,
magiging mas magaan ang takbo ng buhay ninyo. So, yung trinket na kasama ng card na napili ninyo is the Eiffel Tower. No? So, pwede na ang iba sa inyo dito may travel. Baka napipintong travel na ito. This could be very, very soon na travel na to. And maybe, papunta kayong European countries or maaaring papunta talaga kayo, magbibisita kayo sa Paris at talagang i-witness ninyo yung Eiffel Tower, no? So, pwedeng ganun ang sitwasyon. Maaari din na meron kayong mga achievements na makakamit sa ngayon, no? Sa inyong trabaho, career-related, business, so, maaaring may mga success, no? Na makakamit ang iba sa inyo at this time. Kaya good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano ang mga messages ninyo po. Intuition and downloads. Ayan. So, eto. Maaring maraming gabay, no? Maraming intuitive messages or intuitive nudges ang pinapadala sa inyo ng Divine Universe. And that is to guide you, no? That is to guide you on how you're going to navigate your current circumstances. Maaari, no, na nagdadasal kayo for guidance. Maaari na nagdadasal kayo for enlightenment, for clarity, for confirmation, no? At lahat ng yan, depende sa inyong sitwasyon. Maaring yan ay pinadalhan na kayo ng kasagutan through your intuition. Kaya pay attention to your intuition, pay attention to the downloads, no, that you are receiving kasi that could be answer sa inyong mga tanong. Okay? So what else? We have forgiveness. And forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. So it heals only you. Ayan, so maganda to na handa na siguro kayo ngayon magpatawad. Now, maybe you are ready to forgive, you are ready to accept what happened, no? Kung ano man na nangyari sa buhay ninyo, bakit kayo nasaktan in the past, bakit kayo nagkaaway in the past, so whatever happened there, no? Handa mo nang kalimutan yun, handa mo nang tanggapin na sadyang ganun talaga ang buhay, may mga pangyayaring talagang kailangan mag-unfold sa buhay, no? Para makarating kayo sa kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon. Nandito na kayo sa point na handa na kayong magpatawad. Kaya napakaganda kasi handa na kayong mag-move on. Ibig sabihin nito, handa na kayong mag-move on sa buhay, tanggalin na yung mga sama ng loob, tanggalin na yung mga resentments, mga emotional pain, no? And you are moving forward with your life. Kaya good luck sa'yo. So we have move your body. Thank you, angels, for motivating me to move my body and energy. Ayan, so siguro ang iba sa inyo dito, no, baka nakakaligtaan nyo ng mag-exercise, baka nakakaligtaan nyo na um, mag-walking man lang, 'di ba? Ano pa ba? Magsayaw, no? To engage in physical activity. Baka nakakalimutan mo na 'yan, no? Sa sobra siguro ninyong kabisihan. Kaya this is an invitation para sa iyo. Move your body. Kailangan mo 'yon. Kailangan mo 'yon para din sa inyong kalusugan, 'di ba? Para ma-maintain niyo yung good health. You need to exercise, you need to at least 'di ba, kahit maglakad-lakad man lang kayo. Baka puro kasi kayo puro kayo yung most of the time siguro nagtatrabaho kayo sa office at laging nakaupo. Siguro tapos pagdating sa bahay, 'di ba, syempre tulog, upo pa rin. So parang kulang siguro kayo ng paglalakad-lakad man lang. So hindi masyado sigurong nai-stretch, no, ang inyong katawan. What else? We have 5 of Michael. Ayan. So, this situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. Ayan. So, meron kayong sitwasyon dito na hindi maganda ang resulta nito sa'yo. No, hindi ito paborable para sa'yo. Maaring sitwasyon ito na hindi ninyo
na na-prevent, hindi ninyo naiwasan or hindi ninyo na-anticipate. Now, kaya you still have a choice, 'di ba? You still have a choice para umiwas or para solusyonan ang problema mo dito and move on. 'Di ba? So, pwedeng ganon. Pag-isipan ninyong mabuti. We have 8 of Ariel. Take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education and training. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, baka subsub, no? Subsub na sa trabaho, subsub pa sa pag-aaral. Kasi baka meron kayong pine-prepare, no? But maybe you are preparing for a new career. Maybe you are preparing for a new endeavor, no? So, pwedeng ganon. At yun, nag-e-effort kayo or mag-e-effort kayo ngayon na madagdagan ang inyong kaalaman. Pwedeng i-enroll kayo online or maybe maghahanap kayo ng mentor or teacher na makakapagturo sa inyo, makakatulong sa inyo, or pwede rin, ano, na mag-a-attend kayo ng mga training workshops para mas maging magaling talaga kayo, para ma-hone lalo yung mga talents, skills, and gifts ninyo. So, good luck sa'yo. We have 10 of Gabriel. Ayan. So, sabi dito, ask your angels for helpful people to lighten your load. Working too many hours, trying too hard to please others. Ayan. So, parang nasa-sense ko dito, parang ang iba sa inyo, people pleaser, no? Maybe some of you are trying to please everyone sa paligid ninyo, but that's not easy to do, lalong-lalo na maraming tao sa paligid natin na kahit anong gawin natin, pagpi-please sa kanila, 'di ba? Wala pa rin. Parang it's not enough. It's always not enough. Yung gano'n, yung mga taong napakataas na mga standards, mga taong napakahirap pangitiin, 'di ba? Yung mga gano'n. And maaring iba sa inyo, you are dealing with those kind of people, no? Kaya pwede na nahihirapan kayo, nai-stress kayo, no, sa sitwasyon na 'yan. Kaya parang ngayon, ano, sabi dito, ask your angels, 'di ba? Hingi kayo ng tulong sa inyong mga angels para padalhan kayo ng mga tao na pwedeng makatulong sa iyo na maging magaan or mapagaan ang inyong sitwasyon, mapagaan ang inyong bit-bit, kumbaga, ang inyong burden, okay? Pwede kasi ang iba din sa inyo, pagdating naman sa trabaho, if this is work-related, baka you're working long hours, wala na kayong time para magpahinga, wala na kayong time para sa sarili ninyo, no? So, pwedeng ganon. So, what else? So, we have, you are what you think. So, think positive thoughts. Ayan. So, reminder ito para sa inyo na kung ano yung nakikita mo, no, sa, sa inyong 3D reality. Yan ang bunga ng inyong pag-iisip. Yan ang naisip ninyo or maaring yan ang laman ng isip ninyo for the longest time. Kaya yun din ang nagmamaterialize sa buhay ninyo. Yun ang makikita mo sa inyong realidad. Kaya be careful and be aware of what you think. Okay? Don't listen to others as the messages you are receiving are correct. Alright? So, mas magandang makinig kayo sa inyong intuition rather than listening to others. Diba? Rather than listening to mga marites marisol. No? Pakinggan ninyo yung inyong intuition because your intuition is the guidance, no, for you from the divine. Pasensya na po, bumuhos ang ulan, no? So, siguro, sana naririnig ninyo ng malinaw para inyo yung sinasabi ko. We have, listen to your inner voice. Your knowledge is within you. Ayan, pakinggan mo yung bulong ng sarili mo. You have learned a lot na in the past. So, siguro nga, parang seasoned in life na kayo, lalo-lalo na sa mga lessons, life lessons, diba? Parang ang dami mo nang natutunan, ang dami mo nang mga pagsubok na napagdaanan, napagtagumpayan, yung mga ganon. Kaya marami na kayong alam, no? So, pakinggan ninyo yon, no? Kung ano yung wisdom ninyo, gamitin ninyo kung kinakailangan na, diba?
Your inner strength can and will move mountains. Ayan. So, napakagandang reminder din ito para sa'yo na kapag malakas ang inyong loob, matatag kayo, no? Makakaya ninyong harapin ang kahit anumang problema sa buhay. Kaya, kapag may problema, may mga challenging situations, wag kayong sumuko, wag ninyong sukuan. 'Di ba? Lakasan mo lang ang inyong loob at kayang-kaya mong harapin 'yan, kayang-kaya mong hanapan ng solusyon 'yan. Always remember na kahit gaano kabigat na problema, merong solusyon 'yan. Kasi unang-una, hindi 'yan ibibigay sa atin ng Divine Universe if hindi tayo kapable na solusyonan ang problemang 'yan. Okay? Kaya isipin ninyong kayang-kaya ninyo 'yan. What you think is what you create. Parang ito lang din, 'di ba? You are what you think. So, think positive thoughts. What you think is what you create. Kaya, napakahalaga na dapat aware kayo sa kung ano ang iniisip ninyo. Kasi yun ang lalabas at yun ang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya dapat aware kayo na positibo lang, 'di ba? Maganda lang, tama lang yung laman ng inyong isipan. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.